Magandang araw, kayang pataubin lahat. Bakit banta si Cuadrolas sa mga champion sa featherweight? Kilala sa kanyang manghang na pananalita at walang takot na estilo sa ibabaw ng ring. Muling nag-iingay ang 3-division world champion na si Janriel Cuadrolas Casimero. Kamakailan, hayagan niyang hinamon ang lahat ng may hawak ng corona sa featherweight division, 126 pounds. Ayon kay Casimero, kaya niyang pataubin kahit na sinong champion sa featherweight division. Hindi na bago kay Casimero makipagsabayan sa mga mas mabibigat na kalaban sa kanilang 124 pounds catchweight bout noong Hunyo 6, 2026 sa Japan. Napatunayan ng Pilipino na hindi nawawala ang kanyang matinding lakas. Sa kabila ng pagiging overweight ng Mexican contender na si Luis Nery na umabot sa humigit kumulang 127.4 pounds sa weigh-in, pinatunayan ni Casimero ang kanyang one-punch power. Pinabagsak niya si Nery ng 6 na beses bago ito tuluyang tinapos sa pamamagitan ng isang brutal na 4th round TKO. Ang panalong ito ang nag-angat kay Casimero sa WBO at WBC rankings sa featherweight division at nagbigay sa kanya ng malaking kumpiyansa na magdomina sa mas mataas na timbang. Isa sa pinakamalaking pagsubok kung aakyat man si Casimero sa 126 pounds ay ang WBO champion na si Rafael Espinosa. David versus Goliath ang magiging laban nila dahil 6'1 ang height ni Espinosa samantalang 5'4 lang si Casimero. May napakalaking 9 inches na bentahe sa taas at 10 inches sa reach ang matangkad na Mexican champion. Gayunpaman, binansagan si Casimero na isang giant killer. Tandaan na pinatumba rin niya ang 5'9 na si Solani Tete noong 2019. Ang susi sa panalo, kung makakapasok si Casimero sa inside game gamit ang kanyang malalakas na body shots, maaari niyang pahinayin ang binti na Espinosa at basagin ang depensa nito upang may patama ang pamatay niyang left hook. Hindi lang si Espinosa ang nasa target list ni Cuadrolas, handa rin siyang sagupayan ng iba pang world champion sa division. Una si Bruce Carrington, WBC champion. Ang atake sa bodega, si Carrington ay isang elite fighter at maingat na counter puncher. Subalit sa mga nakaraang laban ay naipakita nitong nahihirapan siya kapag tinatamaan sa katawan. Dito pwedeng pumapel ang kilalang matitinding liver shots at sweeping hooks ni Casimero. Kapag napilitang ibaba ni Carrington ang kanyang mga siko para protektahan ng bodega, magbubukas ang tsansa para sa pamatay na overhand right ni Casimero sa ulo. Pangalawa si Brandon Figueroa, WBA champion, power versus volume. Kilala si Figueroa bilang isang inside brawler na walang tigil kung magpakawala ng kombinasyon. Sa ganitong klase ng gulpian o slugfest, mas paborito ito na Casimero dahil doon lalong nagiging delikado ang kanyang short counter punches. Pangatlo, Angelo Leo, IBF champion, pambihirang bilis at aggression. Bagamat solid ang depensa at fundamentals ni Leo, kulang ito sa kakaibang explosiveness. Kayang basagin ni Casimero ang high guard defense ni Leo gamit ang kanyang unpredictable at malalakas na arangkada. Konklusyon, malaking hamon para kay Casimero ang laki, reach at endurance ng mga natural na featherweight. Subalit dahil sa kanyang unpredictable style, veteran smarts at pambihirang knockout power, nananatiling isang napakadelikadong banta si Janriel Cuadrolas Casimero sa alinmang kampiyon sa featherweight division.